Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunik mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango
sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits. X. Pilipinas, oras natin 16 na minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Hi, Monday na naman. Kayo ba ay masaya? Masayang masaya. Dapat lang. Happy life. Mas maganda po yung ganun. Dahil tayo po ay gumising, nagising. So, pasalamat tayo at maging masaya. Because life is short. Mga kaibigan, magandang umaga po sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao.
lalong-lalo na ating mga kababayan sa Bicol Region. Kumusta po kayo? Harinawa ang lahat po sa atin nasa mabubuting kalagayan. Ngayong pong araw ng Lunes, ika-19 na po tayo sa buwan ng Enero. Aba naman, January 19, 2026, mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod. May binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Tara na. Tuloy-tuloy na public service, mga lolo't lola. Ayan, MG, announce natin yung MG, yung Alaga at Tulong Tomasino. Tara na, i-announce natin. Kasi mga kaibigan, napakahalaga po sa lahat po natin mga kababayan na lagi pong nakatutok sa ating mga programa. Of course, sa DZRH Operation Tulong at sa hapon 3 to 4 in the afternoon sa Public Service Hour ay mag-aanyaya po muna ako. Anyayahan po muna natin ang lahat para sa ating pong partnership. Napakahalaga po nito, medical, dental, surgical mission sa pamagitan po ng Alaga at Tulong Tomasino. At ito po ang version 4.0, pang-4 na taon na po nating inihahatid. Libreng konsultasyon, libreng mga gamot, libre pong surgical operation kung kinakailangan. At sabi nga po ng Alaga at Tulong Tomasino, yan po naman ay pagka po ginagawa every year. Dahil yung kanila pong mga partner dyan ay yung kanila pong lalong-lalo na yung mga alumni, no? Ay talaga naman. Pero pagkatapos niyan, kung meron pong kailangang gawin, tuloy-tuloy naman ginagawa, no? Lalong-lalo na dun sa surgical mission. So tayo po ay nag-aanyaya. Naku, this coming Thursday, Friday, Saturday na pala yan, ha? Alaga at Tulong Tomasino, January 22, 23, 24. Ano po? 3 araw na ating pong ihahatid sa inyo sa pamagitan po ng University of Santo Tomas Hospital. Oo, ang UST Hospital na talaga naman pong 4 na taon, pang-4 na taon na nating binibigyang daan. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng tulong at serbisyong pangkalusugan para po sa ating mga kababayan. So, course, sa pamagitan po ng DZRH Operation Tulong, sa ika-4 na taon, ihahatid po muli yan. Of course, maraming salamat ang UST Faculty of Medicine and Surgery. Sila po yung mga kalahok dyan lahat. UST Medical Alumni Association in American Foundation at ang UST Medicine Class 1973 bukod tangi. So sila po yung magsasama-sama ngayong pang-4 na taon. Oo, doon po sa mga nagpupunta, nakita nyo naman, di ba? Ang bilis po ng pila, wag lang masasabay doon sa talagang bulto. Kasi kung magsisimula kayo ng 22, ayan, of course, marami na yan, 23 lalo na, and then 24. So, yan po'y libreng konsultasyon. Again, lolo, lola, yung mga nakinig sa atin, nanay, tatay, ate, kuya, libreng mga gamot din po ang hatid sa inyo. Ayan, nag-promise po ang UST, I think, sasagutin nila yung a month na gamot, yung sa loob ng 1 buwan. Gayun din po, ang mga chikiting ninyo, dalhin po ninyo sila sa mismong last day na, January 24, araw po ng Sabado, at least wala pong klase yan. So, pwede po ninyong dalhin dyan para magpa-check up. Punta po kayo. January 24, marami pong mga pedya ang nakaantabay. Araw po yan ng Sabado. Samantalahin po ninyo, ha? And again, merong mga libreng surgical mission. At sabi po ni Dr. Charito Malong Consolacion, ang Medical Director ng UST Hospital, ay doon din daw po ibibigay, parang yung registration para po doon sa, doon sa Yakap PhilHealth. Ibig sabihin, yan po yung mga libre, tama ba? Libre, diskwento para po dun sa inyo pong mga, lalong-lalo na kung merong mga gagawin kayong follow-up dun po, mula po dun sa medical mission. Kaya pwede nyo nang magamit, pwede po magpa-register dun. So, pwedeng isabay na po, no? So, again, ulitin natin, Alaga at Tulong Tomasino, January 22, 23,
2024. Ayan po, nakikita po ninyo sa inyong mga television screen this coming Thursday, Friday, Saturday. Kaya abala na naman ang ating Team Operation Tulong. And of course, open din yan para sa lahat po ng ating mga member ng DZRH Operation Tulong. Samantalahin nyo na ang pagpapacheck up. Even yung inyong buong pamilya pwedeng isabay dyan. No, Alaga at Tulong Tomasino. Tapos samantalahin nyo na po. Yan po yung pang-4 na taon ng ginagawa. Ibig sabihin marami pong natutulungan. O mga kababayan natin nagpupunta sa nanggagaling po ng iba't ibang mga karating probinsya po ng Metro Manila. Nandyan ang lalawigan ng Cavite, ang lalawigan ng Laguna, ang lalawigan ng Batangas, lalawigan ng Bulacan, 'di ba? Meron din at lalawigan ng Rizal. Yung mga nakapalibot pa sa Metro Manila. Mga malalapit-lapit ng konti. Dati nga meron. Ang layo. Huwag naman luluwas. Ang hirap. Oo, pero tinulungan po yun ng kanilang LGU sa nating lolo. Lolo ba? Tama? Oo. Na nagpunta. Anyway, again 22, 23, 24, Alaga at Tulong Tomasino gaganapin dyan po sa may UST Hospital sa kanilang UST Practice Gym. Malapit po sa Quadricentennial. So, kita-kita po ito dyan. Kasama po ang buong medical teams ng UST Hospital. Magandang umaga, Doktora Charito Malong Consolacion. So, ina-announce po natin yan sa lahat ng mga programa ng DZRH every now and then para po sa inyo po, no? Para po sa lahat. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Meron pa rin po tayong pasyente, sikapin nating matulungan. Pero batiin ko lang muna ng happy birthday, COS. I forgot to greet you. Happy birthday ang Chief of Staff, ang napakabait na Chief of Staff ng Senator Lito Lapid, Sir Ricky Ileto. Happy birthday, Sir Ricky. Ang pagbate galing sa iyong buong team. Lingkod Lapid team. Of course, from Senator Lito Lapid, wag ko daw hindi ka babatiin. Happy birthday, COS Ricky Ileto. Ayan, lahat na sila bumabati sa iyo, si Miss Charm, si Elaine. Ayan, of course, partner Florante Rosales. Ayan, happy birthday. Sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday. Sa iyo ang sayawan, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Ayan, so happy birthday po. Mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Mamaya may pasyente po tayo. Senior citizen mula po sa Karuhatan, Valenzuela City. Ating pong bibigyang daan maya-maya lamang. Wala na pala tayong mga nakataas na tropical cyclone wind signals. Wala na. Kaugnay ng tropical storm Ada. Pero sabi ng Pag-asa kanina, parang napanatili nung Ada yung lakas niyan . Pero ang kilos niya, kumikilos pa rin po ng pahilaga. At yan po ay sa ibaba na, sa ibaba ng Philippine Sea. Yan. So, inaasahang hihina po yan. Magiging isang tropical depression na lamang ang bagyong Ada, At baka maging low pressure area daw po yan ngayong araw. Pagsapit ng pagsapit po ng araw pa ng Miyerkules, mag-LPA. Ba, tagal-tagal mo pa maglalayag dito kasi malakas daw po yung hataw ng amihan ng ng northeast monsoon. Kaya sa Miyerkules pa. Dahil pag malakas po yung northeast monsoon, posibleng mapaaga yung paghina ng bagyo, pero yung babala ay nananatili po para sa impact po ng bagyong Ada. Mararamdaman pa rin po yan ng lampas sa projected na dadaanan yan. Kaya ingat po. Naku, pag nakikita ko pong mayroong mga nabibiktima ng landslide, mga kababayan, yung mga nararating po ng ating radyo, ng himpilan natin, ingat po. Siguro magdesisyon na po agad ng mas maaga kapag ka po alam ninyo na umuulan-ulan na dyan sa area ninyo, di nyo po masabi. Diba, nung kamakailan lang, meron ulit naging biktima ng ng landslide. Oo, mas maganda po nababanggit natin dito sa ating programa para nang sa ganun, sabi ko nga, okay na maging mas makulit, makulit kami or makulit ako dito sa programa. Nandamay pa para nang sa ganun, mapaalalahanan po namin kayo. Po, lalong-lalo na't alam naman natin ang hirap ng iniiwanan ng inyong bahay.
Pero kung malalagay po sa peligro ang inyo pong buhay, ang lahat ng buong pamilya, iba pong usapan yun. Dapat po kayo po mismo nagde-decide para doon. Ano po? Kaya nagbababala po ang Pag-asa from time to time. Meron pa rin malakas na pagulan at malakas na hangin na dala po lalong-lalo na doon po sa labas ng landfall point at forecast na tinatawag confidence cone. Kabilang po sa mga probinsya po na maapektuhan daw ng malakas na hangin at pag-ulan, ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Polillo Islands, Camarines Sur at Catanduanes. So ingat mga kababayan. Tuloy-tuloy na po tayo. Hataw muna tayo sa ating mga balita. Alamin natin. Eto na, puntahan muna natin si RH15. Nandiyan na ba si Giselle? Puntahan na muna natin. Ito muna, big time oil price hike kasado na bukas. Naku naman, ang patyos naman yan Lunes na Lunes, Giselle. Sabi po yan ng Department of Energy. RH15, Giselle Ricafort sa detalye, Giselle. Kasado na mismo yung malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, tataas daw ng 2 piso ang kada litro ng diesel. Piso naman ang imamahal ng kada litro ng gasolina, habang piso at 50 sentimo sa kada litro ng kerosene. Itutulak ito, sabi ni Romero, ng mga pangamba sa posible pang pagtaas ng tensyon sa Iran. Posible daw kasi na pumornada sa crude supply mula sa ika-4 na pinakamalaking producer ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, ang Department of Interior Local Government, DILG, hinimok daw po ang publiko magsampa ng reklamo laban doon sa mga EPAL na barangay official. Aba, dapat ganyan ang ginagawa ng taong bayan ngayon, di ba? RH5, Val Gonzales sa detalye, Val. Val? Again, ayan. Tampahan ng kaso sa tamang forum ng mga EPAL na local government officials, lalo na ang mga barangay chairman at iba pang mga barangay officials. Ito May, ang apila ngayon ng Interior and Local Government Secretary John D. Cremilla. Kasunod ng babala ni DSWD at ni Secretary Rex Gerpanyan na paaalisin nila sa venue kung saan sinasagawa ang pamamahagi ng ayuda ang mga politikong nakikialam o umi-EPAL. Ayon sa DILG, ang mga reklamo laban sa mga EPAL na mga barangay officials ay dapat isampa sa sangguniang panglungsod o sangguniang pangbayan o maaaring iakyat ang kaso sa Office of the Ombudsman. Bilang opisyal, maaaring mapatawan ng preventive suspension ng hanggang 60 araw ang mga barangay officials kapag mayroong matitibay na ebidensya sa isasampang kaso laban sa mga ito. Ang statement ng DILG ay inilabas ngayong araw, 10 buwan bagong nakatakdang barangay at estate election sa darating na buwan ng Nobyembre. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Val, paano maglalakas loob yung mga kabarangay nila na magsampa ng kaso sa mga barangay official? Diba? Daming takot dyan. Ano sabi ng DILG? Anong proteksyon ng mga magrereklamo? Madaling sabihin diba? May, automatic naman kung pwede rin naman kasi mag-file ng kaso kung sa Office of the Ombudsman, kahit anonymous ay aaksyonan naman yan ng Office of the Ombudsman at magtatalaga sila ng mga graft investigators doon sa isasampang kaso at sila na yung mga ngalap ng karagdagang pang-ebidensya kasabay ng pagiging anonymous o hindi may pakikilala ang pangalan kung sino yung mga nagsampa ng kaso. Ayun, so pwede pala yung gano'n, ano? So magre-representa lang yung mga lawyer, ano? Kung pwede maraming hindi nakakaalam na aaksyonan ng ombudsman kahit na yung mga anonymous o ayaw magpakilala yung mga complainant basta't mag-aatas lamang sila ng mga tapat na mga ebidensya at yung kaso ay sa ombudsman lamang isilampa at hindi pa isilasampa doon sa iba pang mga venue o iba pang mga agencies
mga local government units, pwede kasi magsampa sa LGUA eh. Mayroong tanggapan doon, may complaints division kung saan sila maaaring mag-file ng kaso. Kapag kayo hindi na isampa doon sa dalawang UNA, doon sa may sangguniang panglungsod o sangguniang pambayan, ay maaaring yakyat agad dyan sa Office of the Ombudsman at ang Ombudsman ng bahalang magsasagawa ng karagdagan at malaliman pang investigasyon. Maraming salamat. Maraming salamat, Val Gonzales. So, pwede naman palayo na, no? Samantala, puntahan natin ang Maynila. Aba, may mga declogging operation na para laban sa para hindi na tumaas pa yung baha. Oo, kasi grabe bahain ng mga Maynila di ba? So, maaga pa lang ngayon, nagkakasana ng declogging operation ang lokal na pamahalaan ng Maynila, RH29, Boy Gonzales. Hingi tayo ng update ko, Boy G. Ate May, maagang nagsagawa ng declogging operation ang Manila LGU. Katuwang ang DPWH upang maiwasan ang pagbaha sa lungsod, lalo na sa tuwing may mga pagulan. Susunod-sunod yung isinagawa nilang declogging operation ng LGU sa iba't ibang bahagi naman niya. Sa nakaraniwang binaba kapag umuulan. Pinanguna nito ng Department of Engineering and Public Works na may nila kung saan sakong basura at burak ang nakulita mula sa drainage system sa Quirino Avenue, kanto ng San Marcelino Street, Barangay 723, kayo din dito sa Adriatico Street, kanto ng Malbar Street sa Malate. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, bagay ito ng patuloy na akbang upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa mga lansangan at kalsada at maiwasan ng pagbaha sa dulot ng baradong estero at kanal. Samantala, sinimulan na rin ng DPWH NCR ang paglilinis ng mga drainage dito sa kaaba ng Top Avenue na matatandaan na nung nakalipas sa taon, ilang ulit na binaha ang Top Avenue mula Calao hanggang Malbar Street kahit walang bagyo at thunderstorm lamang ang nararanasan sa isinagawang operation. Di bababa sa 20 sako ng burak ang nakonekta sa drainage sa may UN Avenue, habang may git sa 20 sako naman ang nakuha sa kanto ng Top Avenue at Padre Paura Street sa Ermita. Samantala, at may fire out na isunog dito sa mayroong Pilio Street at nagliyab, ayon sa Bureau of Protection, nagliyab ipinaka-high tension wire dito sa tabi ng isang ng mga business establishment sa Ronquillo, corner sa Avenue sa Santa Cruz, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Kuyang Boy G. Punta naman tayo dyan sa Caloocan. Aba, nagigpit na sa mga e-trike, e-bike na namamasada sa Caloocan ng mga otoridad. Ayan. Mga pasahero daw, napipilitan maglakad papuntang LRT Alamin natin ang update niyan. Ating public service na balita pa rin. RH23, Edwin Duque. Kay Edwin. May epektibo yung pag-igpit ngayon ng Caloocan LGUs, lalo ng DPLCM sa pag-uhuli ng mga e-bike at e-bike na dumadaan sa mga national road. Dahil yung unang naglilipan ng malakabuting e-bike dito sa Fifth Avenue, galing sa iba't ibang lugar sa Mabini, sa Gandaan at iba't dito natin sa LRT Day. Kanina ay napakarami na naglalakad dahil ang dahilan nila ay walang e-bike na dati sinasakyan nila, pinakamabilis na sinasakyan dahil maring dumaan kahit saan. Hindi tulad ng tricycle may mga nakatakdang ruta lamang, kaya sa e-bike sila sumasakay. Kanina ay sa pasahero may wala nang makikit at talagang sinasampulan at hinahatak yung mga e-bike na para sa impounding, ay natakot na yung mga may-ari ng e-bike at makikita mo na lang nasa mga minor na lang may yung mga sinita na dumadaan. Kaya para yun naman sa mga e-bike, malaking kawalan at imbis na may trabaho, pero nawalan sila ng kita dahil sa matinding higpit ngayon ng pamahalaan na makadaan sila kahit sa isang bahagi ng mga main road tulad ng memorandum ng MMDA na ngayon pinapatupad na rin dito sa iba't ibang local LGUs tulad dito sa sana Edwin, yung sinimulan na mahigpit na pagpapatupad na yan, araw-araw walang puknat para nang sa ganoon madisiplina muna yung ating mga kababayan na walang disiplina.
Oo. Alam mo bang kahapon, isang membro natin sa rescue ang tumawag at humingi ng tulong ni Sky. Oh. Dahil from Malabon, pinasok ang Caloocan gamit ang e-bike. Bumili lang ng pagkain hinatak ng Caloocan. Abay, ang sabi ko sa kanya walang padrinuhan. Dahil tayo ay sang-ayon tayo doon sa pagkakaroon na yan para makatulong tayo sa pagpapaluwag ng kalsada at makanda ng maayos yung mga talagang legal na dadaan at hindi mamayag pag may yung mga illegal na namamasada na nagigisan minsan ng estudyante. Bagamat yan ay kailangan pero dapat ilagay sa lugar sa tamang binyo kung saan sila dapat mamasada. Tama ka dyan. May, kanina pagkatapos ng flag raising ceremony dito sa Caloocan, agad na pinag-utos ni Mayor Along Malapitan yung tuloy-tuloy na paghatid ng veterinary department ng libreng anti-rabies vaccine para sa kanilang mga alagang aso. Yan ay magtatapos hanggang mula ngayong araw hanggang January 23 sa iba't ibang barangay tulad ng Barangay 97, 109, 173, 171, 128, Barangay 13, Barangay 175 at Barangay 174 at ang pinakahuli sa Barangay 25 at sa Barangay 176 sa Caloocan. Ayan, yung may mga malagang kaso gusto dapat nagdiskudahin at pag-alagala dahil yan uhulihin naman ng naturang ahensya. RS23, dito ko nagulat sa Disarate, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Kuyang Edwin Duque. Mga kaibigan, oras natin 39 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayaan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno
the women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong Pilipinas, oras natin. Meron na lamang tayong 10 minuto, alas 11 na po ng umaga. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Anyway, mga kaibigan, standby lang bago po sa ating pasyente maya-maya. Aba, meron parang mga stranded pa rin na mga pasahero tayo. Siguro mamahingi tayo ng update yan kasi 11,000 pa yung mga stranded passengers at drivers din po. Diyan po sa 17 pantalan sa Eastern Visayas, maging sa Bicol at Southern Tagalog. Dahil po yan sa Tropical Depression Ada. At sa bagay, ng pinakahuling panayam natin sa Coast Guard, ang daming ang stranded. Meron daw mga 3,000 mahigit po ng rolling cargoes And then merong mga sasakyang pandagat pa rin. And then yung nasa 43 pa na mga sasakyang pandagat yata ay naghahanap ng masisilungan dahil nga po sa epekto pa rin nitong bagyong Ada. So, yung mga pasahero naman na stranded, nandyan daw po sa mga pantalan sa Tabaco, Pioduran, Pasacao, Virac, San Andres, Masbate City, Mobo, Dapdap, Santa Clara, Matnog, Pilar, Castilla, Look, Aruroy, Kataingan at Virac. So, ingat-ingat po sa ating mga kababayan. Reach Operation Tulong. RH number 1. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits
exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. DZRH Operation Tulong. Ang ating pong pasyente ngayong umagang ito ng Lunes, si Nanay Jovita Sarmiento, 73 years old, taga-Karuhatan, Valenzuela City. CKD stage 3A ang diagnosis po sa kanya, no, chronic kidney disease, and then aneurysm, and then epilepsy. Walang asawa si Nanay Jovita, nakikitira siya sa isang kapatid at binibigyan ng mga pamangkin na may trabaho ng mga panggastos po niya, no, kapag nakaluluwag po ang mga ito. 2013 nang makita sa kanyang laboratory na meron siyang hypertension at doon siya nagsimulang mag-maintenance. Bata pa lang daw siya, 7 years old, nagsisisure na. 2 hanggang 3 beses po siyang sumpungin kada taon, pero normal naman ang resulta ng mga ECG niya. And then 2018, nang mahulog po siya sa hagdanan, dinala siya sa orthopedic at nakita sa x-ray may fracture yung kanyang spine at hindi na rin pwedeng maoperahan. Pinagamit po siya ng brace para masuportahan po yung likod, pero makalipas pong 1 taon, nadisgrasya si Nanay Jovita ulit. Nahulog po sa bangkito at nakita na may napilas na litid sa kanyang tuhod, kaya nilagyan na po ng bakal at umabot po sa mahigit 300,000 pesos yung naging gastusin. Nakakalap sila po ng mga guarantee letter at nairaos po yung mga bayarin sa ospital. And then 2019, na-diagnose meron po siyang chronic kidney disease stage 3A, binigyan ng mga karagdagang maintenance. So alamin natin mula po kay Nanay Jovita ang kanya pong mga pangangailangan ngayon. Nanay Jovita, magandang umaga po. Nanay Jovita. Nanay Jovita.
O yan, si Nanay Jovita po ay nangangailangan po ng patuloy na gamutan. Aba, yung kanya daw pong buwanang gastusin para lang sa mga gamot, umaabot po sa 8,000 pesos. Kaya siya po ay lumalapit dito po sa atin sa DZRH Operation Tulong. Alamin po natin ang problema ni Nanay Jovita. Nanay Jovita, magandang umaga. Good morning. Okay, alamin natin. At mahirap nga po yun. Halimbawa, kung halimbawa 8,000 pesos po, siguro nandun na lahat ng kanyang maintenance medicine. Nanay Jovita, magandang umaga. Good morning. Nanay Jovita? Nanay Jovita? Opo, magandang umaga po. Ayan, dinig. Magandang umaga rin po. Opo, dinig niyo na po ako? Opo. Oo. Nanay, so ngayon po, ang kasama po ninyo sa bahay, mga pamangkin? Opo. Ano lang po, malapit lang po yung bahay nilang inuupahan. Pero sa bahay, kayo lang po mag-isa? Yung mga kapatid ko po na mag-88 years old na po. Aba, talaga naman Blessed po kayo ng mahabang buhay. No, Nanay Jovita. Thank you po. Oo, naku, galing-galing. Meron pa, partida pa yan, Nanay, meron ka pang sisure, niyan, episode, diba? Opo since childhood po ito. Ngayon, dumadalas ang atake. Pero at least, kasama nyo po, mga kapatid pa rin, nag-aalaga sa inyo. Mga pamangkin po. Sa bagay, siguro po nung kalakasan ninyo, di naman kayo nakapag-asawa, siguro mga pamangkin ninyo inyong ginastusan, Opo, mahal na mahal ko po sila. 10 years old pa lang po ako, nag-alaga na po ako sa anak nitong ate ko. Opo. Ngayon, sa edad na 73, at kailangan ninyo halimbawa itong mga gamot. Nag-aalaga. Mabuti naman. So ngayon po, anong maipaglilingkod namin? Kasi alam ko, 8,000 pesos ang kailangan nyo para sa gamot. Tama po, 8,000 ang gamot ninyo kada buwan. Higit pa po doon kasi may bago na namang ibinigay na dinagdag yung doktor. Oo, pero ingatan niyo po yung CKD at least nasa stage 3, medyo hindi pa naman kayo pinagdadialysis, di ba? Hindi pa po, kaya lang itong huling tumaas na naman yung kreya ko. Natatakot nga po ako, baka sa 22 po ang schedule ko ng check-up Jadi makikita niya, tumaas na naman yung aking kreya. Baka sabihin na kailangan ko ng mag-dialysis. Ayoko na pong dumating doon sa ganun. Opo, mahirap din po yun. Siguro dapat po mga dapat na ayusin sa pagkain, kung ano lang yung mga bawal, wag pong gawin. Di po ba? Alam niyo naman, pagka nagsimula na yan dialysis, naku, tuloy-tuloy na po yan. Di bali Nanay Jovita, so kailangan nyo po ay para sa inyong mga maintenance medicine. Opo. Sige na. Kasi po, yung mga guarantee letter na stop po ngayon Opo. Sige, di bali po. At sa parte po natin, Nanay Jovita, sige po, manawagan muna kayo at makahingi ng tulong doon sa mga may mabubuting kalooban. Go ahead, Nanay. Ako po si Patient Jovita de los Sarmiento. Humingi po ako ng tulong sa inyong mga butihing puso para po sa pagpapatuloy ng aking paggagamutan. Dito po sa NKTI po ako nagpapagamot. Maraming salamat po. Yes, Nanay. Okay, sa lahat po na maaaring tumulong, ayan, mag-share ng blessing para makadagdag po sa mga gamot ng Nanay Jovita Sarmiento. Ay maaari po kayo magpadala sa GCash account po ng Operation Tulong 0968-713-4445. 0968-713-4445. Pakilagay po ang pangalan Jovita Sarmiento. Nanay, at para po nang sa ganon makadagdag po sa pambili po ninyong ng gamot, bigyan po kayo ng Supremo Butihing Senator Dito Lapid ng 2,000 pesos. Salamat po. Maraming salamat po, Senator Dito Lapid. Ayan, to ang dagdag ninyo. At syempre, dagdagan pa natin yan, ang Holy Family Academy Scholarship Foundation. Meron din pong pondo para po sa mga katulad nyo dito sa Operation Tulong. Bigyan ka namin ng 3,000 pesos.
Ay naku, maraming salamat po sa foundation na yan. Para at least makabili po kayo, madagdag doon sa inyo pong mga gamit. Bless you po. Opo. Nanay, magpapagaling at magpapalakas ka po, ha? At Opo, habang malakas po ako, ginagawa ko po ng paraan para makahingi ng tulong. Para maipagpatuloy ko po itong paggaгаmutan. Wala na po yata itong katapusan Opo, basta po magpalakas at maging masaya, Nanay Jovita. Kahit may karamdaman, kita nyo, 73 years old na kayo. Samantalang noong una, meron kayong matinding sakit, di ba? Si sure pa yun, di ba? Opo, dami pong pinagdaanan po ninyo, di po ba? Sige. Sige, Nanay. Huwag niyo po ibababa at kakausapin ka namin. Mga kaibigan, si Nanay Jovita Sarmiento po mula po sa Caruhuatan, Valenzuela City. Again, maraming salamat sa ating po mga regular donor, ang Supremo, Senator Lito Lapid. Sen, thank you so much. At syempre, ang Holy Family Academy Scholarship Foundation, ang tropang matulungin ng Mayor Lacaideo Macalma. Thank you so much sa ating mga kababayang mason. Salamat po. Naku, wala na tayong oras. Ang bilis ng oras. Susunod na po, inaabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala po tayo magpapaalam. Muli ako po inyong lingkod, May Binauhan. Una pa rin sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Maraming salamat, MG Abraham, kay Het Del Moro, at syempre sa RH2. Oras natin, 4 na minuto, makalipas po alas 11 ng umaga. Hindi lang sa Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko.